Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel and today's vlog. I-check natin mga beshies kung ano nga ba yung mas maganda na pwede natin i-consider utangan kung yung bill is ba or yung kasyalo. So by the way kasi yung bill is, meron itong ino-offer na buy now pay later, meron din po itong ino-offer na cash loan. At ganun din mga beshies sa kasyalo. Itong kasyalo din mga beshies, merong ino-offer na buy now pay later at meron din itong cash loan. So ngayon ng mga beshies, titignan natin kung ano nga ba yung kaibahan nito in terms of interest at paano nga ba ito magpautang para diba, meron lang din kayong idea kung ano nga ba yung mas magandang utangan sa dalawang pautangan na ito. Kasi nga pareho, diba, na nag-o-offer ng buy now pay later at pareho din na may cash loan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ayan, may good news nga po ako kasi every Saturday, namimili nga po ako ng 3 na mabibigyan po natin ng cash and every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. Kung saan nga pa tayo pwedeng umutang, ano yung mas magandang utangan online, at syempre maging updated ka sa announcement ng ating pa-cash and pa-cellphone giveaways. So let's get back to the topic mga beshies. And ayun, i-chika ko nga lang sa inyo based on my experience na rin as a user ng BillEase and Kasyalo. So by the way mga beshies, nung mga nakaraan lang talaga or nung mga previous month or nung mga nakaraang taon, lagi kong ginagamit itong BillEase at ginagamit ko din itong Kasyalo. Pakita ko nga lang din sa inyo kasi nag-check ako sa app mismo ng BillEase. So, i-check nyo yung may nakalagay na all about the app para may idea na lang din kayo. And nung nag-check nga ako dito mga beshies, sinignan natin yung mga interest per month ng BillEase at yung Kasyalo. And in terms sa interest mga beshies, mas hamak po na mas mababa itong BillEase kaysa dito nga sa Kasyalo. So, kung mapapansin yung mga beshies, dito sa nakalagay nga sa information ng BillEase, and nung nasubukan ko din ito na utangan, mas mababa din po talaga yung interest nga nitong BillEase. So, kung mapapansin nyo nga mga beshies, itong BillEase, merong monthly interest rate range from 0% to 3.49% lang, di ba? At merong annual percentage rate, APR, of our installment plans range from 0% to 36% lang. At merong service charges range from 0% to 10% loan. Yung amount range from 500 to 50,000 pesos. At may installment terms na flexible nga po ng 2 months hanggang 12 months. May nakalagay dito sa baba na representative example of the total cost of a loan, pero hindi na natin ito papansinin. So, focus lang tayo dito sa monthly interest rate na yun nga po 0% to 3.49%. So, kung i-check din natin mga beshies, dito naman sa Kasyalo, merong nakalagay na yung maximum daily effective interest rate nga ay 0.5%, at yung maximum monthly effective interest rate ay 15%, diba? So, kung mapapansin nyo, mas mataas itong interest rate ng Kasyalo kaysa sa BillEase. At yung maximum annual percentage ng Kasyalo ay 180%. At kung titignan naman natin dito sa BillEase mga beshies, yung annual percentage rate lang ay nagre-range ng 0% to 36%, diba? So, kung mapapansin nyo, napakalaki yung difference ng annual percentage rate ng Kasyalo and BillEase. So, mas hamak na mas mababa itong BillEase. Nakita ko mismo ito sa app nila. Installment terms, beshies, merong 2 to 12 months nga. Sa Kasyalo naman mga beshies, minimum repayment period ay 2 months or 61 days. At yung maximum repayment period naman ay 180 days or halos nasa 6 months din. Kung sinubukan ko itong Kasyalo mga beshies na kumuha ng home appliances, nag-offer ito sa akin ng 18 months na loan terms. Yun nga lang talaga, sobrang napakataas lang yung charges, yung interest na pinatong nila. Kaya mula nun, pagkatapos kong bayaran yung home appliances na kinuha ko before, hindi na ako umulit. Dito sa BillEase, mas mababa talaga yung interest niya. Kaya lang kasi,
Itong bill is based on my experience. Nung umutang ako, hindi po agad-agad ito nag-o-offer ng cash loan. So, ang unang in-offer nga sa akin ay yung buy now, pay later. Yung tipong mag-apply ka ng credit limit, once na naaprubahan, pwede mong gamitin para bumili ng mga items sa mga partner store nga nito, lalong-lalo nga po sa Lazada, and bayaran mo na lang siya in installment. So, ang kailangan mo lang gawin mga beshies, once na naaprubahan ka ng buy now, pay later, dito sa bill is, kailangan mo lang po magbayad on or before yung due date. Lagi mo na lang i-check din yung cash loan kasi possible na mag-offer ito sa'yo ng cash loan. Hindi ako sure kung meron bang nakapag-try dito na first time pa lang nila na manghiram, na offeran agad sila ng cash loan. Pero sa akin nga, based on my experience, nung sinubukan ko at nung inulit ko din na umutang gamit yung ID ni husband ko, pero ayun, ganun pa rin, yung credit limit pa rin yung a-applyan at once na naaprubahan, pwede kang bumili nga ng item sa Lazada at magbabayad in installment. So, hindi pa ako ino-offeran ng cash loan. So, ayun, yung first time na manghiram nga dito sa bill is, hindi ito nag-offer sa akin ng cash loan. While, etong Kashalo mga beshies, ang isa naman sa nagustuhan ko dito sa Kashalo ay nag-offer agad sa akin ng cash loan kahit first time ko lang na manghiram. Hindi limitado, so binibigyan tayo ng pagkakataon na manghiram sa kung anong klaseng loan na gusto natin. Pwedeng sa cash loan, pwedeng sa buy now, pay later, kahit first time natin na manghiram. So, first na offer sa akin ng Kashalo ay 1,000 pesos, doon nga sa cash loan. Pero at least, diba, meron. And once na nakapagbayad ka, on or before yung due date, ay mag-i-increase naman yung pwedeng mahiram hanggang 11,000 pesos. So, ayan, 1,000 pesos ngayong in-offer sa akin, kahit first time ko na manghiram. Yung isa sa mga nagustuhan ko naman dito sa Kashalo, na kahit first time nga natin na umutang, nag-o-offer ito ng cash loan compared nga sa bill is. Okay? So, ayun lang naman. And pagdating sa processing time, mabilis po yung process nila pareho. And dito din naman sa bill is, nung nag-try ako, nag-antay lang ako ng minuto hanggang oras or minuto hanggang 1 hour. Then, nalaman ko na yung status nga ng aking loan application. Okay na daw. And ganun din dito sa Kashalo mga beshies. So, bali, nagkakatalo lang talaga ito pagdating sa interest. So, bali, ang pinaka-main factor talaga na kailangan yung i-consider, ayun nga, pagdating sa interest. And kung nag-offer ba ito ng cash loan, lalong-lalo kapag first time natin na umutang. Para sa akin, kung ako yung tatanungin yun, nakadepende sa pangangailangan nyo, diba? Kasi sabi ko nga itong bill is, napakababa yung interest, fast approval din naman ito. Kaya lang kasi kapag first time natin na umutang, hindi agad-agad nag-offer nga ng cash loan nung sinubukan ko. Pero pwede nyo na rin itry, baka sa inyo ay mag-offer ng cash loan, ano? Kahit first time nyo namang hiram. Pero sa akin talaga hindi eh. And itong Kashalo naman nga mga beshies, though mas mataas yung interest nito kaysa sa bill is, ang isa naman sa nagustuhan ko dito ay yung tipong kahit first time nga natin na umutang, ay nagpapahiram sila ng cash loan. Hindi kailangan na mag-buy now, pay later ka muna bago ka makapag-cash loan. Binibigyan nga nila tayo ng opportunity or ng pagkakataon na mamili kung ano talaga yung gusto natin na utangan. Parehong fast approval ito mga beshies, yung bill is and Kashalo. So, kung naghahanap ka ng pwedeng mautangan na pwede kang makakapag-cash loan agad-agad, i-consider mo itong Kashalo. Pero kung naghahanap ka ng may mas mababang interest rate at hindi mo pa naman kailangan yung cash loan ngayon, so gusto mo lang mag-build ng good credit standing, para kung gusto mong manghiram sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan ng cash loan ay meron kang malalapitan, pwede mong subukan itong bill is. So, ano sa inyo mga beshies? Anong mas maganda? Yung bill is ba? Or yung Kashalo? So, i-comment nyo po kung ano yung mga experience nyo sa dalawang loan app na ito. So, by the way, ang pautangan na ito mga beshies ay registered po sa Securities and Exchange Commission. At yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo nga din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!